all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. United Kingdom, tutulong na sa Strait of Hormuz? Sa gitna nga po ng banta mula sa Iran, nagpadala po ang United Kingdom ng high-tech mine hunting drones upang linisin po ang shipping lanes, habang ang mga kalyado po ng United States ay nag-aatubiling sumabak pa rin sa gera. Bakit nga ba mahalaga ang Strait of Hormuz? Ang Strait of Hormuz po kasi ay hindi lang simpleng daanan ng barko. Ito po ang lifeline ng global oil supply. Halos 20% po ng langes ng mundo ay dumadaan po dito araw-araw. Ibig sabihin kung ito po ay mablock, maapektuhan po ang buong planeta. Now, sa gitna nga po ng lumalalang tensyon, ang Iran po ay inaakusang naglagay ng mga sea mines, ng mga drone threats, harassment sa shipping lanes. Ang resulta po, natatakot ang mga oil tankers na dumaan. Bumagal at totally nga huminto na ang supply. Tumaas din po ang presyo ng langis. Mula po sa $65, umabot na po sa $100 to $150 per barrel. Isa na po itong economic shock. Now, si Donald Trump po ay hindi nag-atubili na manawagan sa mga kaalyadong bansa sa China, France, Japan, South Korea, UK. Isa sa kanyang mga sinabi, magpadala kayo ng barko. Protektahan ninyo ang sarili nyong interes. At hindi lang po iyon. Nagbabala po siya na bombahin ang shorelines, barilin ang Iranian vessels. Ito po ay malinaw na mensahe na handa ang United States na gumamit po ng lakas. Ngunit ang United Kingdom po ay may ibang approach. Sa ilalim nga po ni Keir Starmer, hindi sila nagpadala agad ng warships. Sa halip po nagpadala sila ng mga mine hunting drones. Ano kaya ito? Ito po yung mga unmanned systems na ginagaya po ang galaw ng oil tankers. Pinapasaabog ang mines ng maaga, pinapanatiling ligtas ang shipping lanes. Ang resulta po nito, magiging mas mababa ang risk, magiging mas kaunting casualty, at mas strategic po na approach. Pero para kay Donald Trump, terrible ang tugon na ito. Dito po nagiging interesting ang kwento. Hindi po lahat ay sumunod. At Germany po ayon sa NATO principles, hindi ito saklaw ng alliance. Sa Japan naman, may peace constitution. Hindi sila maaaring magpadala ng warships sa active war zone. Sa Australia naman, pinili ang regional stability kaysa sa foreign conflict. Ang resulta po nito, isang mundo na hindi nagkakaisa. Now, kung hindi po mariresolba ang krisis na ito po ang maaaring mangyari. Magkakaroon po ng oil crisis. Tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang kuryente, tataas ang production costs. Magkakaroon din po ng global inflation. Ang pagkain ay tataas ang presyo, bilihin ay tataas din, serbisyo ay tataas din. Hindi lang po ito, magkakaroon din po ng economic instability. Ang stock markets po ay babagsak. Mga investment ay babagal. Magkakaroon din po ng maraming job losses. Now, ang epekto nito sa Pilipinas, naku po, mas mahal na gasolina na ngayon. Pamasahe rin ay susunod na tataas. Ang pagkain ay siguradong magtataas din. Ito po ay hindi balita lang. Ito po ay buhay na ng bawat Pilipino. Now, ano ba talagang nangyayari sa likod po ng headlines na ito? Hindi po ito simpleng krisis sa langis. Hindi lang po ito tungkol sa presyo ng gasolina. Ito po ay isang malalim na laban ng kapangyarihan, impluensya at kontrol po sa global system. Ang Iran po ay hindi basta-basta kumikilos. Ang ginagawa po nila ay tinatawag na choke point strategy. Ano ito? Ito po ay ang pagkontrol sa isang critical passage, isang lugar na hindi pwedeng iwasan ng global trade. At ang Strait of Hormuz ay eksaktong ganito. Parang gripo po ng tubig na kapag isinara mo, lahat ay maapektuhan. Bakit epektibo ito? Hindi po kailangan kasi ng full-scale war. Counting disruption lang, magkakaroon na ng global effect. Nagkakaroon ng leverage sa negotiation. Sa madaling salita po, hindi kailangan manalo sa digmaan. Sapat nang kontrolin ang daloy ng ekonomiya. Now, sa kabilang panig nga po ang United States ay gumagamit nga po ng ibang strategy. Military dominance display. Ito ay ang pagpapadala ng troops, pagpapakita ng naval power, paggamit ng deterrence. Ang layunin po nila, pigilin ang kalaban bago pa ito kumilos. Ngunit may problema po dito. Kapag sobra na ang pagpapakita ng lakas, maaring mag-trigger po ng escalation. Maaring magdulot po ng takot sa ibang bansa. Maaring magpapalalim din po ng tensyon. Minsan po ang lakas ay nagiging dahilan din po ng mas malaking conflict. Now, ang United Kingdom nga po ay may kakaibang diskarte. Hindi po sila agad na sumugod sa tradisyonal na digmaan. Sa halip po gumagamit sila ng technology-based warfare. Ito po ang mine hunting drones, unmanned systems, at precision tactics. Ano pong ibig sabihin nito? Mas kaunting buhay po ang malalagay sa panganib.
mas efficient ang operation, mas kontrolado pong escalation. Ito na pong hinaharap ng digmaan. Hindi paramihan po ng sundalo, kundi paramihan na po ng talino at teknolohiya. Now, ang ibang bansa po tulad ng Germany, Japan, Australia ay hindi po agad kumilos. Pero huwag pong magkamali. Ang kanila pong katahimikan ay isa rin pong strategy. Bakit sila nag-iingat? Kasi ayaw pong madamay sa full-scale war. Pinoprotektahan po nila ang sariling ekonomiya. Iniiwasan ang long-term conflict. Ito po ay tinatawag na strategic neutrality or calculated restraint. Now, ang mundo po ngayon ay hindi na kontrolado ng isang superpower. Ito po ay nagiging multipolar. Ibig sabihin po maraming sentro ng kapangyarihan, maraming competing interests, mas komplikado pong alliances. Resulta, mas unpredictable ang mga galaw. Now, ano pong bottom line nito? Ang nangyayari po ngayon ay hindi po aksidente, hindi po spontaneous, hindi po simpleng reaksyon. Ito po ay planado, pinag-aaralan, bahagi po ng mas malaking geopolitical chess game. Sa ngayon po, hindi pa po full-scale war ang nangyari, pero delikado na po ang sitwasyon. Now, sa pelikula, biglaan ang mga digmaan. Sa totoong buhay naman, ito po ay proseso. Unti-unting binubuo sa pamamagitan po ng military build-up, alliances, at economic pressure. Now, ang bawat bansa po ay naglalagay po ng kanilang asset sa tamang lugar para kung kailangan, handa po sila. Now, ang mga galaw po ngayon ay pag-aralan ang kalaban, pag-test ng response, pag-set ng strategy. Ito po ang calm before the storm. Ang bawat aksyon nga po ay may kahulugan. Pagpapadala po ng drones, sinasabi na handa na kami. Pag-iwas po ng allies, sinasabi na hindi kami sigurado. Aggressive statements, sinasabi na seryoso kami. Ito po ay communication sa pamagitan nga po ng kanilang mga aksyon. Now, pinakadelikadong bahagi po dito ay isang maling galaw lang. Isang maling galaw lang. Miscalculation, accidental attack, misunderstanding ay sapat na po para sumabog ang full-scale war. Hindi pa po sigurado ang digmaan. Pero hindi na rin po ito malayo. Sa mga nangyayari ngayon, pagdasal po natin na huwag nang lumala pa. Ang mundo po ay nasa isang manipis na linya po sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan. Now, sa gitna nga po ng lahat ng ito, parati pa tayong pinapaalalahanan ng Diyos. In Matthew 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabagabag. Yes, magulo nga po ang mundo ngayon. Yes, may digmaan. Pero hindi ibig sabihin po nito na wala ng direksyon ang lahat. Ang Diyos pa rin po ay nananatiling may hawak ng kasaysayan. Ang natural po na reaksyon ay takot. Pero ang tawag po sa ating mga mananampalataya ay hindi po panic, hindi po despair, kundi tiwala. Now, sa likod nga po ng langis, politika, kapangyarihan, may laban po ng puso. Laban ng kabutihan versus kasamaan. Laban ng liwanag versus sa kadiliman. Hindi po tayo sundalo sa battlefield. Pero may sandata po tayo. At ano po yan? Panalangin. Ipanalangin po natin ang kapayapaan ng mundo, ang karunungan ng mga lider, at ang pagbabago po ng puso ng mga makapangyarihan. Naway piliin po nila ang kapayapaan kaysa sa digmaan, ang pagkakaisa kaysa sa pagkawasak. Kaya ka-curious, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng malalim na analysis na may kasamang spiritual insight, i-like niyo po ang video na ito, i-share at i-subscribe. At i-comment niyo po, pray for peace. Kung naniniwala kang ang panalangin po ay makapangyarihan. God bless po sa ating lahat.